ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, espesyal ulit ang araw na ito. Palagi namang espesyal ang banal na misa. Pero ngayong araw po ay ginugunitan natin ang magulang ng ating mahal na Birheng Maria, si San Joaquin at Santa Ana, na kung saan ay modelo ng isang pagiging magulang, modelo din ng pagiging lolo at lola. Sa paghahanda nating sarili, atin munang aminin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno, niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng, ina ng nagkatawang tao ng anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng niutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, lahat ng iutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamit ng handog sa pakipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo sa pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati niya may ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugo ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Diyos tayo ay maghandog.
pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo magandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, anang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kong pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung umatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo'y may bagabag, ako laga ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa kababaan ng laot, bigyan ang salita ng Diyos, upang kayo'y matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at makauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayanan ng sanlainlahi at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag. Sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaya po ng nasabi ko kanina, ngayon mga kapatid ay ginugunita ng inang simbahan si San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng ating mahal na Birheng Maria, ang ina ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng pribilehiyo na maging mga lolo at lola ni Hesukristo. Kaya habang inaalaala ng simbahan ngayon, sina San Joaquin at Santa Ana, inaalaala din nila si Maria, ang kanilang minamahal na anak. Ang alam natin tungkol sa mga magulang ni Maria, sina San Joaquin at Santa Ana, ay nagmula doon sa tinatawag na Proto-Evangelium Jacobi, ang Ebanghelyo ni Santiago.
Ito ay hindi bahagi ng Biblia, ngunit ang dokumento na naisulat noong 170 taon pagkatapos ng ating Panginoon, 170 AD, ay maaaring magbigay ng pananaw sa buhay ni Maria at ng kanyang mga magulang. Mga kapatid, si San Joaquin ay isang prominente at iginagalang na tao, gayunpaman wala siyang anak, at tiningnan niya ito bilang isang parusa mula sa Diyos. Bilang sagot sa kanyang mga panalangin, siya at si Santa Ana, ang kanyang asawa, ay pinakalooban ng supling na babae na si Maria na ipinaglihing walang kasalanan. Siya ay nanatiling walang kasalanan, palaging birhen at naging ina ng Diyos. Ang kanilang mga panalangin ay sinagot ng higit pa sa kanilang naiisip. Their prayers was heard beyond what they could have imagined. Sa ating ebanghelyo, si San Mateo at si San Lucas ay parehong may kwento tungkol sa linya ng salinlahi ni Jesus para ipakita na si Jesus ay mula sa lahi ni Abraham at ni David. Pero ang linya ng salinlahi ng Mahal na Birheng Maria ay hindi nabanggit sa ebanghelyo. Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, wala tayong masyadong alam tungkol sa kanila kung ang pagbabatayan natin ay ebanghelyo, sapagkat ang tanging source natin o kaalaman ay tungkol sa kanila ay buhat sa tinatawag na apocryphal literature noong magtatapos ang ikalawang siglo. Sa kabilang banda naman ay sigurado tayong siya naman ay isinilang, inalagaan at itinaguyod ng mga banal na magulang. Itinuro ni San Joaquin at Santa Ana ang dalisay na pag-ibig at malalim na pananampalataya ni Maria, nakita naman natin sa ebanghelyo. Tinuruan din siyang taimtim na makinig at tumalima sa kalooban ng Diyos. Naalala ba ninyo nang inanunsyo ng anghel kay Maria ang kanyang paglilihi? Kahit hindi niya maintindihan na agad kayon, ano ang sabi niya? Mangyari nawa ang kalooban mo. Be it done to me according to your word. Sa Latin nga po, ito yung tinatawag na fiat. Sabi nga, kung ano ang puno, siya ang bunga. Saan pa ba naman manggagaling ang kabanalan at pagtalima ni Maria sa kalooban ng Diyos, kundi sa kanyang mga magulang? At maganda po ang sabi sa sermon ni Saint John Damascene. Ang sabi niya, ito po ay parte lang ng kanyang sermon, ay ganito. San Joaquin at Santa Ana, napakapalad at walang bahid dungis na mag-asawa. Kayo ay makikilala sa pamamagitan ng bungang inyong ibinuhos, gaya ng sinabi ng Panginoon. Sa kanilang mga bunga ay makikilala mo sila. Ang kadalisayan ng inyong buhay ay nakalulugod sa Diyos at karapat-dapat sa inyong anak na babae. Sapagkat sa pamamagitan ng malinis at banal na pamumuhay na inyong pinamunuan bilang magkabiyak, nakagawa kayo ng isang hiyas ng pagkabirhen, jewel of virginity. Siya na nanatiling birhen bago, habang at pagkatapos manganak. Ang Mahal na Birheng Maria ang nananatili sa kanyang pagkabirhen sa isip, sa kaluluwa, pati na rin sa katawan. Mga kapatid, ang debosyon kay Santa Ana ay nagsimula noong ika-4 na siglo sa simbahang silangan, sabi nga po, Eastern Churches. Ito naman ay nagsimula sa Roma noong ika-8 siglo. Ang pinakamalaki pong simbahan
na dedicated o inialay kay Santa Ana ay ang Basilica ng Saint Anne de Beaupré. Ito po ay nasa Quebec, Canada. Ako po ay pinalad na makapag-pilgrimage doon sa okasyon ng kanilang 400 years anniversary. At nasaksihan ko ang debosyon sa kanya ng mga pilgrims sa iba't ibang lugar, sa Canada, sa US, sa iba pang bansa. At siyempre, nung ako po'y nakapunta doon, ang dami rin pong mga Pilipino na nagpipilgrimage. Ang namamahala po dito ay mga kapwa ko redemptorista. Si Santa Ana, ang prominenteng ina ng Mahal na Birheng Maria, ay patron ng mga nanay. At si San Joaquin at Santa Ana naman ay patron ng mga nakatatanda o mga grandparents na kung saan ay pinagdiriwang ng inang simbahan. Dito mga kapatid sa Archdiocese ay may iba't ibang aktibidad para parangalan at kilalanin ang mga nakatatanda, lolo at lola sa mga parokya. Ano ang kahalagahan ng paggunitang ito? At marahil ito yung gusto kong bigyan ng diin. Ang paggunita natin kay San Joaquin at Santa Ana ay isang hamon na bigyang halaga at puwang sa ating lipunan at simbahan ang mga lola at lola, ang mga elderly, na isabuhay nila ang kanilang bukasyon bilang tugon sa tawag ng Diyos. Sila din ang balon, well of wisdom, na gabay natin sa pagtahak sa katotohanan. Sila din ang gabay natin sa buhay. They are the source of wisdom and the guideposts that lead us to tread the path of holiness. Pawiin natin, ito po yung gusto kong bigyan diin, pawiin natin ang kaisipang utilitarian na kung minsan ang batayan ng ating paningin sa tao, partikular sa nakatatanda, ay kung may pakinabang sila o wala. Parang kung may silbi pa sila o wala. Isang kaisipang labag na labag sa kalooban ng Diyos. We continue to be God's image across all ages, and especially those who have advanced in age. Dahil lahat naman po tayo ay pupunta doon, tutungo doon, mapwera, kunin na tayo ng Diyos sa ating kabataan. At bilang pagpaparangal, gusto ko pong itaas ng narito ngayon, sino ang mga lola at lola na nagsimba dito ngayon? Ayan. Iyon pong kasama ninyong pamilya, kayo ay magmano sa inyong lolo at lola. Yan. Pero gusto kong bigyan ng diin dito sa Padre Pio na kada umaga, alas 6 ng umaga, ay may isang nagsisimba, walang palya. At ito po ay si Lola Enang, iyon pong nandoon. Palakpakan po natin ang lahat ng lolo at lola kasama si Lola Enang. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na Diyos ang ating mga pagsusumamo at panalangin sa misang ito at ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya na maging pangunahin si Kristo
ay mamala sa buhay ng simbahang katolika at ang sambayan na nawa ay mahubog sa pagsunod sa aral ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya ay maranasan nawa ang sangkatauhan at mapaghari nawa ng mga hinirang na lider sa kanilang pinamamalaan ay ang pagpapalaga sa tunay na diwa ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalaga kay Kristo ay ang kinimbiyaya ng mga taong nasa gitna ng pagdurusa, bunga at ibang uri ng pagtitiis at maging matibay nawa ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalaga sa pakikinig sa aral ni Kristo ay dumaig nawa sa ating paghahangad sa mga material na yaman at may sagwa nawa ang ating pamilya ay magbahagi ng pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng justisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal na misang ito, isama din natin sa ating panalangin ang mga ulirang lolo at lola na naging modelo sa pagpapalaki ng kanilang mga magulang at higit pa roon, patuloy na nag-aalaga at nagmamahal sa kanilang mga apo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Buong pagtitiwala, Panginoon, na idulog mo ang aming mga pagsusumamo at panalangin sa mahal na Diyos sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang salinlahi, kami pag-indapatin mong makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpapangaral sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakatapon ng mga kaanib na maaasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkatihati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Karaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala Para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Masaka sa Diyos ang mabuting gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Huwag mong kainitan ang magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio.
at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Umasa ka sa Diyos ng mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak mo ay pabanalin mo sa espiritu na iyong pagkupkop na aming lahat sa pagkupkop sa aming lahat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng iyong mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala na iyong kaharian, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magpasalamat gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak,
at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo nating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayag kanyang pagkaling at habag. Isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Teach us, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very eyes of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial. And if we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on our earthly pilgrimage. Ang lahat po ay inaanyayahan sa panalangin sa umaga. Ngayon po ay ka-26 ng Hulyo, 2025. Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Tayo po ay magsitayo. Paanyaya sa panalangin. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat.
Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, ang lahat ng kanya maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kaluyngan niyang hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon at sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Si Kristo ang liwanag at tula ng iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang kapayapaan at wala ng iba pa. Ang may galit sa kapwa ay di maaring lingkod niya. Sino pang mag-uugnay upang mapasama, purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang ating buhay at wala ng iba pa. Pinagbili ng mura, inabata, pinatay siya. Siya ay tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y iahayag sa pagbubukang liwayway. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas ay dapat iayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip, ni maunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami sila may umunlad, yung sasapitin nila at hahantungan ay pagkakapahama, sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakila at walang makulad. Nababatid naming lilipunin lahat ang iyong kaaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat bawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati panaghoy ng mga masama ay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahay na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na at nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang puno nito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.
kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y ihayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong aluningning at hanggang sa langit, laging pupurihin. Awit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay maghanda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao pang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Pagbasa mula sa Aklat ng mga Apostol. Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinag-aarian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, sapantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ang salita Aking ng kagalakan, O Diyos, ang ikay purihit awitan. Diyos. Aking kagalakan, O Diyos, ikay purit awitan. Ang umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan. Ang ikay purihit awitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Aking purit awitan. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. At pinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalanin ang kanyang mga banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daranan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan,
at patubayan tayo sa tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri Puri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Sambahin natin ang Diyos na nagkaloob ng pag-asa at buhay sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak. Hilingin natin, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, Ama ng lahat, ikaw ay may kaloob ng araw na ito. Tulutang kami makapamuhay kapiling ni Kristo at makapagbigay papuri sa kadakilaan mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ginawaran mo kami ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manatili nawa itong nakaugat sa puso namit isip. Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, ang paninginaway nami itoon sa iyo upang madali kaming makatugon sa tawag mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ipagtanggol kami mula sa bitag ng masama. Huwag itulot na sa kasalanay kami madapa. Panginoon, kami iyong pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa may mga sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala sa kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, kami iyong pakinggan. Sabay-sabay tayong nasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasarat ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pataraan kami sa aming mga sala para ang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming paintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang tao, anak mo, bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal. Mapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Hanggaan. Amen. Mahal na Birhen ng Biyaya, panalangin mo kami. Santo Padre Pio, panalangin mo kami. Panginoon, naway magpadala ka ng banal na mga alagad sa iyong simbahan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.